Hayaan ko na po ang lahat na panandaliang manalangin. Mag-alay po tayo ng prayer of confession para sa mga kasalanang nagawa natin nitong nagdaang linggo. Manalangin po tayo. Almighty God, we acknowledge and confess na kami po ay nagkasala sa aming mga nasabi, naisip at nagawa. At may mga nasaktan kami dahil dito. Please forgive us, Lord. Patawarin mo kami, Lord, sa mga kasalanan ito. Linisin mo po kami. Cleanse us. Clean our hearts and minds. Renew our mind, body, and spirit, Lord. And may we surrender our lives and obey your commands. Lord, please hear our prayers and grant us your peace and mercy. Thank you for your forgiveness, Lord. All this we ask in the mighty name of Jesus. Amen. Again, magandang morning po sa ating lahat. Gusto naman po tayo na nakakaya po ba? Bigyan mo tayo palakpak ang ating Panginoon. Amen. Tumayo po tayong lahat at samahan ninyo akong basahin ang Psalm 103 verses 1 to 14. Babasahin ko po ito sa New International Version. Praise the Lord, my soul, all my inmost being. Praise His holy name. Praise the Lord, my soul, and forget not all His benefits, who forgives all your sins and heals all your diseases, who redeems your life from the pit and crowns you with love and compassion, who satisfies your desires with good things, so that your youth is renewed like the eagles. The Lord works righteousness and justice for all the oppressed. He made known His ways to Moses, His deeds to the people of Israel. The Lord is compassionate and gracious, slow to anger, abounding in love. He will not always accuse, nor will He harbor His anger forever. He does not treat us as our sins deserve, or repay us according to our iniquities. For as high as the heavens and are above the earth, so great is His love for those who fear Him. As far as the east is from the west, so far has He removed our transgressions from us. As a father has compassion on his children, so the Lord has compassion on those who fear Him. For He knows how we are formed, He remembers that we are dust. Let us pray. Thank you, Lord, for this day that we can come together to worship you. Lord, please fill this place with your Holy Spirit. Bless our preacher who will deliver your message. May we be blessed with your message this morning. Bless also the present worship team who will lead us in worship. Patuloy mo po silang gamitin at ingatan, Lord. And through them, may we worship you in spirit and in truth. Bless niyo din po ang mga leaders ng church na ito, Lord, para mag-guide at ma-lead ang iyong iglesia. According to your will and purpose, Lord. Bless each and every one who is present here today. Ingatan niyo po ang mga paparating pa lamang na mga kasama namin ngayon. Pati na rin po yung mga hindi makakapunta today. Katagpuin niyo po sila kung nasaan man po sila. We commit everything to you, Lord, and we give you all the glory, honor, and praise. In Jesus' name, amen. Amen. Gusto nga po malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Lord, to your Lord. Salamat, O Lord. Tunay na napakasaya po natin ngayon. Tayo po ay mag-celebrate sa kabutihan ng ating Panginoon. At ang kanyang grasya ay sapat na para iligtas tayo lahat. Kung hindi dahil sa kanyang buhay na nagpakasakit at nagdanas ng kahirapan, tayo po ay nailigtas dahil sa kanyang dakilang pagmamahal. Uli ng Panginoon. Mawi tayo ng may kasiyahan at may papuri sa ating Panginoon. Amen. Ito, pumalapak po kayo lahat. Amen. Glory to you, Lord God. Great is your faithfulness, O God. Sige mo.
praise your love and justice, God. Amen, Lord. He is the weak to lead us strong. You lead us in the song of your salvation. And all your people sing along. So remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. So remember your people, yes remember your children, remember your promise, oh God. So remember your people, amen Lord. Remember your children, remember your promise, oh God. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. Your grace is enough. Your grace is enough. And reaching down to us. Your grace is enough for me. Your grace is enough. I pray my grace is enough. I'm covered in your love. Your grace is enough for me. Tunay nga ang iyong grace, Panginoon, ay sapat para sa amin lahat. Amen. Glory to you, Lord. Ama, hindi ba kami karapat na, O Diyos? Pero minahal mo kami, Panginoon. Salamat sa iyong makapangyarihang pag-ibig, sa dakilang pag-ibig at pagmamahal mo sa amin, Panginoon. Minsan, Panginoon, hindi pa rin kami sumusunod, pero lagi kang nandiyan dyan. Minahal mo kami, O Lord. Salamat, O Diyos, sa dakilang pagmamahal mo, Panginoon. Purihin ka, Panginoon, namin naman. Yung kadenang ng kasalanan, Panginoon, na inalis mo sa amin, Panginoon, para kami maligtas. Dahil yan sa dakilang ng pag-ibig at pagmamahal, O Diyos. Salamat, Ama. Salamat po sa iyo. Amazing grace, how sweet the sound
how precious be the grace appeared, and are I first believed. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me, and like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. The Lord has promised to me. Ganyan kabuti ng aming Panginoon. My hope secure. He will my shield and portions be, as long as life endures. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me, and like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. Shall soon dissolve like smoke. The sun forbear to shine, but God who called me here below will be forever mine. Will be forever mine. You are forever mine. You are forever mine. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me, and like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me, and like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. Bigyan natin ito, my chains are gone. Salamat, Panginoon. Salamat sa iyo, Panginoon. Aming God, my Savior has ransomed me, and like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace, unending love, amazing grace, unending love, unending love, amazing grace. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, and I
Ganyan kabuti ang ating Panginoon. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Yes, Lord. I love your voice. You have led me through the fire and the darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. And the goodness of God. And all my life you have been faithful. Tapat ang ating Panginoon. And all my life you have been so, so good. With every breath that I
Again, good morning po sa bawat isa. Good morning. And again, we thank the Lord for His grace. And of course, napakaganda ng mga awit natin, ng mga kanta natin, na ito ay nagpapaalala kung gaano nakakamangha yung biyaya o yung kagandang loob o yung grace ng Diyos sa atin. No? And of course, ultimately, nakita natin yung grace ng Diyos sa atin, na patuloy natin pinangahawakan sa pamamagitan ng kanyang pagbibigay ng kanyang anak para sa atin. No? That's why we can worship freely. Sabi nga kanina, my chains are done. I have been set free. Merong freedom, sa atin na nakikisa na o may relationship sa Panginoong Jesus. And ito, siya ang ultimate, ang Panginoong Jesus ang ultimate na pagpapakita ng amazing grace ng Diyos para sa atin. And we receive that grace with gratitude. And that's why tayo ay umaawit sa Diyos because we are grateful sa Kanya. And we thank the Lord for praise and worship ministry na patuloy na nagiging committed para i-lead tayo sa makabuluhang pananambahan. And naanayan ko po ulit ang bawat isa na tumayo bilang parte ng ating pananambahan, ang pakikinig ng salita ng Diyos. Ang message para sa atin ngayong umaga ay magagaling sa sulat ni Apostle Paul sa Ephesians, chapter 2, verses 8 to 10. And babasahin po natin ito sa sali ng magandang balita, Biblia. Pero magsisimula po tayo sa verse 1 instead of verse 8. Ephesians 2, verses 1 to 10. Noong una'y patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Sinusunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundo ito at napailalim kayo sa pinuno ng mga kapangyarihan sa inyong papawid, ang espiritong naghahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Ang totoo, tayong lahat ay dati ring namumuhay ayon sa pagnanasa ng ating laman at sumusunod sa mga hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapupuotan ng Diyos. Subalit, napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Tayo'y binuhay niyang kasama ni Kristo noong tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus, tayo'y muling binuhay na kasama niya upang mamunong kasama niya sa kalangitan. Ginawa niya ito upang sa darating na mga panahon ay maipakita niya ang hindi masukat na kasaganahan ng kanyang kagandahang loob sa kabutihan niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang maipagmamalaki ang sino man. Kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos at sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa na inihanda niya noong una pa man upang gawin natin. Papuri sa Diyos sa pagbasa ng kanyang salita. Makakaupo na po tayo. Again, we praise God for His grace, na patuloy siyang nagbibigay sa atin ng pagkakataon na sama-samang sumamba sa Kanya. And of course, kasama sa kanyang kagandahang loob ay yung patuloy siyang nangungusap sa atin. Patuloy niyang alam yung kanyang kung sino siya through His Word and of course yung kalooban niya for us. And ngayong buwan, ang tema natin ay tungkol sa gospel. Nagsimula tayo last Sunday. O yung mabuting balita. Mabuting balita or gospel. Kapag sinabi natin gospel, especially sa New Testament, ito ay tumutukoy sa mabuting balita tungkol kay Jesucristo o mabuting balita ni Jesus or mabuting balita ng paghahari ng Diyos. Para sa mga sulat ni Apostle Paul, nilalarawan din ito bilang gospel o mabuting balita ng kaligtasan. Doon yung may relationship, yung mabuting balita
doon sa salvation, yung kaligtasan. Gaya ng makikita natin sa sulat niya dito sa Ephesians, chapter 1, verses 13. Sabi doon, sa pamamagitan ni Kristo, kayo rin na nakarinig ng salita ng katotohanan, na yung salita ng katotohanan, na yung message na yun, ng magandang balita na nagdudulot ng kaligtasan. And ngayong umaga, ito yung ating focus, no? Yung salvation, yung kaligtasan. That's why ang ating title is pag-asa ng kaligtasan. Kapag naririnig natin yung kaligtasan, ano yung pumapasok sa isip natin? Sa Biblia, ang kaligtasan ay ang gawa ng Diyos para iligtas ang tao mula sa kanyang kasalanan, mula sa kapangyarihan nito at sa kaparusahan na nararapat dito, sa pamamagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay ng kanyang anak na si Jesus Cristo. And that's why we can relate, no, yung power ng sin. No? Sabi nga, my chains are gone. No? Ganun yung ibig sabihin, no, that the power of sin ay hindi na tayo hawak because of that salvation. Ligtas na tayo. No? Kaya yung kaligtasan ay nagmumula sa Diyos. Yun ang ating pinagtitiwalaan. Pero paano natin mauunawaan ang kaligtasan tinanggap natin mula sa Diyos bilang mga mananampalataya? Paano pa natin uunawain yung kaligtasan? Yung salvation na yun. And sa Ephesians 2, verses 8 to 10, makikita natin yung mga katotohanan tungkol sa kaligtasan mula sa Diyos. Pero bago yan, bigyan muna tayo ng brief na background ng letter ni Apostle Paul. Yung passage natin ay galing sa sulat ni Apostle Paul sa mga believers, sa mga Christians sa Ephesus. And sa sulat na ito, pinapaalala ni Paul, ni Apostle Paul, sa kanila yung dakilang biyaya, yung grace, yung amazing grace na sila ng mga Gentiles. Hindi sila Hudyo, kabilang na sa iisang pamilya ng Diyos, kasama sa kanyang mga pangako, dahil sila ay kay Kristo. Kung babalikan natin yung message natin last Sunday, ang preaching natin ay sa book of Jeremiah. No? E sinabi nga natin, yung pangako ng New Covenant ay ibigay, particularly, promise na yun ay para sa Israel. Hindi para sa Gentiles. No? Titignan natin yung pangako ng New Covenant, yung bagong tipan. Pero nakita rin natin na yung pangako ito ay natutupad kay Kristo. And dahil kay Christ, dahil kaisa na tayo kay Kristo, tayo rin ngayon ay bilang isang simbahan ay nakikibahagi dun sa pangako ng Diyos na yun. No? And ito yung pinapakita ni Apostle Paul kasi hindi sila Hudyo eh. No? And ano yung sinasabi doon? Na yung mga Gentiles ay kasama na ngayon sa mga pangako ng Diyos kay Kristo dahil meron na silang relationship kay Jesus Christ. That's why they can hope, no, sa pag-asa na binigay sa kanila na sila rin ay kasama doon sa bagong tipan, sa pangako ng Diyos sa Old Testament. No? And dahil dito, of course, hinihikayat din ni Apostle Paul na mamuhay ayon sa kanilang bagong identity at bagong buhay kay Kristo. Bago na kayo, no? Kayo ay parte na ng pamilya ng Diyos, so ibig sabihin, mamuhay kayo ayon dun sa bago niyong buhay na kaparte ng pamilya ng Diyos. And yung unang katotohanan na sinasabi ni Apostle Paul tungkol sa kaligtasan, ay ang kaligtasan ay nakabatay sa biyaya ng Diyos. Sabi nga natin kanina, amazing grace, kagandahang loob ng Diyos. Sabi sa verse 8, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas. Mababasa rin natin ito, o nabasa natin kanina, una itong sinabi ni Apostle Paul sa verse 5, naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Sa grace lang ng Lord kayo naligtas. Binibigyan din ito na ang kaligtasan ay mula sa biyaya ng Diyos. Pero para maunawaan natin ito, bakit nga ba natin kailangan ng kaligtasan? Asan ba tayong sitwasyon? Bakit natin kailangan ng kaligtasan ng Diyos? Sabi sa verses 1 to 3, nagsimula si Apostle Paul sa pagpapaalala sa Ephesians sa dati nilang buhay bago sila maging Christians. Tayo rin, kung titignan natin yung ating dating buhay, pwede na natin tignan. Ano ba yung buhay
buhay ko before, bago ako maging Kristiyano, bago ko makilala ang Panginoon. Sabi doon, nung unay patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Dati, sabi ni Apostle Paul, sila, yung Ephesian Church, sila ay patay sa kanilang mga pagsuway at kasalanan. Ano ibig sabihin nun? Siyempre, hindi ito literal na physical na kamatayan, pero spiritual na kamatayan. Ito ay buhay na separated sa Diyos. Walang connection sa Diyos. And dahil dyan, wala tayong pakialam sa Diyos. And sometimes ganun, no? Kung titignan natin yung dati nating buhay, nabubuhay lang tayo para sa sarili natin. Paano how to survive without asking question, paano ko ba i-honor ang Lord? Ano bang gusto ng Lord dito? Hindi natin tinatanong yun before. Eh sana ganun tayo ngayon, na tayo ay mananampalataya na. No? Pero walang connection. Walang buhay na gagaling sa Diyos. Walang relationship. Sabi ng alienated, separated. Ito yung sinasabi niya sa chapter 4. Sabi niya, dahil kay Kristo na kayo at connected na sa Diyos, huwag na kayong mamuhay sa dating pamumuhay ninyo. Sabi sa verse 18 tungkol sa pamumuhay na yun. Ano ba yung itsura nun? Sabi nun, wala silang pangunawa. Dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo, wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos. And sa English translation, separated, alienated from the life of God. Walang source ng buhay. That's why, ang kanilang iniisip lang, ang kanilang buhay lang, ay tungkol sa kanilang sarili. And of course, hindi ito abstract, no? Na parang, ano ba yun? Ano ba yung dead? Makikita yun sa pamumuhay. Yung pagiging patay o pagiging malayo nila sa Diyos, sabi sa verse 2, namumuhay sila ayon sa takbo ng sanlibutan. Sumusunod sa sistema ng mundo, hindi nakaayon sa kalooban ng Diyos. Hindi tayo neutral. Na parang pwede tayo mamili, iiwasan ko tong kalooban ng mundo o prinsipyo ng mundo, diskarte ng mundo. Kung wala tayong buhay mula sa Diyos, ito yung buhay natin. We will choose yung sistema, yung diskarte, maling diskarte ng mundo. Takbo ng sanlibutan, sumusunod sa sistema ng mundo hindi nakaayon sa kalooban ng Diyos. And sabi pa ilalim din sila sa pinuno ng mga kapangyarihan sa ipapawid. No? Sinasabi ng iba, this is the evil one, no? Yung si Satan. Kala natin, we are free, no? Pinipili ko yung gusto ko. Pero yung pala, sa katotohanan, sinusunod natin na impluwensyahan tayo ng kasamaan. Tingin ba natin kailangan natin iligtas sa ganong kalagayan? Of course, no? And ito yung isa sa mga dahilan, no, kung bakit tayo iniligtas ng Diyos. O kailangan natin yung kaligtasan ng Diyos. Ibig sabihin, dahil wala ang buhay ng tao sa Diyos, patay siya spiritual. And dahil patay siya, natural na sumusunod siya sa kung anumang direksyon ng mundo. No? Hindi naman yan yung patay, yung taong patay, hindi naman yan nagre-resist eh. Diba? Parang tubig. Go with the flow lang. No? Because wala tayong buhay, wala tayong awareness na ng buhay na nagmumula sa Diyos. Yes, it doesn't mean na pag religyoso tayo, may awareness tayo, may connection tayo sa Diyos. And that's the problem. Sometimes we think na may connection tayo sa Diyos, pero yung pala, yung religion natin, it's for our own self lang. Parang maging mabuti yung pakiramdam natin, ay, religious ako eh. But really, in reality, mas malalim dun yung problema ng tao na wala siyang relationship sa Diyos. Yan yung sinasabi ni Apostle Paul sa Ephesians. Ganun yung buhay niyo before. Wala kayong buhay na nanggagaling sa Diyos. O wala kayong connection sa source ng life. At dahil doon, ang sinusunod nyo lang is yung kasamaan. Yung sarili nyong kagustuhan. Kaya tao sa ganitong kalagayan, nabubuhay ayon sa sistema ng mundo laban sa Diyos. No? Nang hindi niya namamalayan na siya ay napapailalim sa impluensya ng kasamaan. Sometimes you think, hindi, okay lang naman to eh. Basta hindi ako nakakasakit ng ibang tao. Hindi, masaya ako dito eh. No?
Kala natin, pag masaya tayo, okay yun sa Diyos. No? For sa mga nangyayari sa lipunan, no? Lagi ba tayo nakaantabay, no, sa news? No? Kung i-observe natin, sino ang nasusunod sa puso ng tao? Kung titingnan natin yung news. Sa korupsyon, sa kawalang malasakit, sa pagpapalaganap ng fake news, sa gera, sino kayo nagahari doon? Sino talaga yung nagahari? Kahit gamitin pa nila ang Diyos, sino ang nagahari kaya doon? To by guided ng prinsipyo at kalooban ng Diyos? Palagay ko hindi. Sila lang yun. No? Sabi natin, hindi ako ganyan. Hindi ako nanggigera. May malasakit ako. Pero sabi ni Apostle Paul, ito yung katotohanan. Lahat ng tao ay ganito ang kalagayan. Yes, tingin natin, hindi tayo mas masamang tao sa ibang mga tao dahil hindi tayo pumapatay. Hindi tayo nang bubomba. Hindi tayo nang mumura. Konti lang. Hindi, mas matindi naman yung ako. Kumukuha lang ako sa tindahan ng 3 piso. Pero totoo, sabi doon, tayong lahat ay dati ring namumuhay ayon sa pagnanasa ng ating laman. That's why, pag dead tayo, ang gusto lang natin, yung nature, yung kalooban ng pagnanasa, yung desire lang natin, ang gusto nating sundin. Sumusunod sa mga hilig ng katawan at pag-iisip. Kung ano lang yung sa tayo dalhin ng ating emosyon, anong desire natin, sige, doon tayo. Kaya sa ating likas na kalagayan, sabi doon, kabilang tayo sa mga tao pinapupuotan ng Diyos. Ibig sabihin, lahat tayo, and sa time nila, sabi niya, hindi lang kayong mga Gentiles. Kami ring mga Hudyo ay nasa parehong kalagayan, kaya hindi kami pwedeng magmalaki. Tayo ay likas na nasa ilalim ng matuwid na puot at paghuhukom ng Diyos. Yung righteous judgment. Dahil tayo ay salungat sa kalooban ng Diyos, nung tayo ay wala pa sa Panginoon, nung hindi pa tayo nakakilala sa Kanya, tayo ay kabilang sa mga taong makakaranas o makakaharap yung matuwid na paghuhukom ng Diyos. We cannot resist that kasi patay tayo eh. Hindi natin pwedeng baguhin yun eh. No? Kasi wala tayong kakayahan. Pinapakita ni Apostle Paul na ang kalagayan ng tao ay hindi lang mahina o hirap. No? May narinig natin before, no? Ano ba yung kantang yun? Gusto kong bumae pero hindi ko magawa. Hindi lang ganun. Ayaw natin talaga gumawa ng kabutihan ayon sa kalooban ng Diyos. It's just for us. No? Yun yung sinasabi ng patay sa kasalanan. Hindi natin kino-consider yung Diyos kasi patay tayo. Wala tayong connection sa Kanya. Ibig sabihin, hindi natin kayang iligtas yung ating sarili doon sa ating kalagayan. Nabubuhay tayo na hiwalay sa Diyos. Ang ating pag-iisip at puso ay hindi nakaayon sa Kanyang kalooban. Kaya mas na-impluwensya tayo ng mundo at kasamaan. And dahil madilim ang pag-iisip ng tao, hindi niya lubos nakikita yung lalim ng kanyang tunay na kalagayan. Parang isang taong naluloko, nai-scam. No? Hindi ibig sabihin, pag na-scam ka, ay wala ka na sa Lord. No? Hindi naman gano'n. Pero tignan natin, no? Isipin natin yung taong nai-scam. Ang taong naluloko, una, ba't siya naluloko? Hindi niya lubos nakikita na siya ay naluloko. Kasi kung naunang na-discern niya na yan, hinto na siya. Naluloko ito. Ibablock ko na yan. Pero nagpapatuloy dahil hindi niya alam na naluloko siya. And bakit siya naluloko? Dahil naniniwala siya sa pangako ng scammer. Why? Kasi gusto niya. May gusto siyang, yung pangako ng scammer, gusto niya eh. Kaya sunod-sunura siya. So, ito, magpadala ka nga nito. Para makuha mo na yung pastel mo. Naalala ko, ganun yung nangyari sa akin before sa online, no? Gusto ko yung yung tawag dito yung USB.
na yung flash drive. Kasi ang pangako doon, kasi dati pa yun, last week. Hindi. 1 terabyte. Alam ko, possible na ngayon, no? Yung malalaking meron. Pero before, ang mura. Gusto ko yun kasi dami kong files. Gusto ko ilagay doon para doon na lang. Hindi ko siya tinitig. Ang laging paalala sa akin ni White. Tignan mo yung reviews. Hindi ko na tinignan kasi gusto ko yung yung USB. Later on, nakita ko, pwede pala dayain yun. Gagawin nila, kunwari, ang nag-a-appear sa computer ay malaking space. Yung pala 2 gigabyte. Kaya pag pinupuno mo, nasisira yung files. Ganito yung kalagayan ng tao na patay sa kasalanan. Hindi niya lubos nakikita yung kanyang tunay na kalagayan. And dahil dito, patuloy siyang sumusunod sa maling direksyon na sa huli ay magdadala sa kanya sa kapahamakan. Pero ano yung hope? Yun yung kalagayan natin. Wala na tayong pag-asa doon. Kung hindi natin alam na against pala tayo sa Diyos. Pero sabi doon, subalit, napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Yun yung sagot. Yes, wala tayong pag-asa sa sarili nating kakayahan. Hindi nga natin alam na malayo tayo sa Diyos Pero sabi ni Apostle Paul, dahil sa kanyang masaganang habag, richness ng kanyang mercy, and yung great love ng Diyos, kahit tayo ay patay sa ating mga kasalanan, sabi sa verse 5, tayo'y binuhay niyang kasama ni Kristo. Nakita natin yung transition, death, patay, and tayo'y binuhay niyang kasama ni Kristo. Hindi tayo hinintay ng Diyos na magbago. Sabi doon, kahit tayo ay patay na sa ating mga kasalanan, tayo'y binuhay niyang kasama ni Kristo. Ito yung lagi natin binabanggit, When we were sinners, Christ died for us. Hindi kanya hinintay na magbago para mamatay siya para sa'yo, para iligtas ka niya. And ganun yung naranasan natin. And sometimes hindi natin alam, hindi natin ma-explain. Yung buhay natin before, ang layo-layo hindi natin, sa akin, before, hindi ko ina-acknowledge yung gusto ko lang mag-gitara. Gusto ko lang gawin yung gusto ko. Pero by God's grace, dumating sa time that nakilala mo ang Panginoon. Hindi mo alam kung bakit nangyari yun. Kasi before, naalala ko yung sabi sa akin ng kaibigan ko, yung best man namin sabi niya, before, naalala ko, ikaw yung patuloy na against sa message ko ng gospel. Ako, hindi ko na maalala ng bakit. Pero, yun yung sinabi niya sa akin, and he prayed for me, sabi niya, nung kasal namin. And hindi mo ma-explain. Bigla na lang nagtiwala ka sa Panginoon. And tingin ko, yun yung na-experience ng bawat isa sa akin. Pag titignan natin yung dati nating buhay, it's different now. Yes, hindi perfect. Pero iba na yung minamahalaga natin. Dahil sa naranasan natin kagandang loob, pag-ibig ng Diyos, at awa niya, dakilang, masagana, abundant mercy, sobrang mercy, and great love. Ibig sabihin, kumilos ang Diyos hindi dahil karapat-dapat tayo. Kundi dahil sa kanyang awa, dakilang masaganang awa at pag-ibig, dakilang pag-ibig. Sabihin natin, sobrang awa at pag-ibig. Hindi niya ibinigay yung nararapat sa atin na kaparusahan. Di ba sabi doon? Dahil sa ating kalagayan, tayo ay kabilang sa mga taong kinapupuotan ng Diyos. Yun yung deserve natin. Because of our sin, tayo ay deserving na sa kaparusahan ng Diyos. Pero hindi niya binigay yung nararapat sa atin na kaparusahan. Yan ito yung kanyang awa.
Sa halip, binigyan niya tayo ng bagong buhay kay Kristo. Kaya ang kaligtasan ay biyaya lamang ng Diyos. Ibinigay sa atin kahit tayo ay makasalanan at hiwalay sa Kanya. Parang nagbabago na to si Kang, niligtas ko nga. Hindi ganun. Yung pagbabago ng buhay natin ay nag-i-start dun sa kaligtasan na binigay niya sa atin through Jesus Christ. So mamaya, titignan natin yun. No? And paano ito ginawa ng Diyos? Para tayo magkaroon ng buhay, of course, sa pamamagitan ni Kristo. Without Christ, hindi possible yung salvation niya. Sabi sa verse 6, dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus, tayo muling binuhay na kasama niya. Ibig sabihin, hindi lamang tayo binuhay mula sa pagiging patay sa kasalanan, kundi dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo, yung relationship natin kay Jesus Christ as our Lord and Savior, ay we share with Him. No? Nagiging kabahagi tayo ng buhay niya. That's why we are one with Christ bilang simbahan. That's why we are the body of Christ. We are one with Jesus. Hindi lang to organization or parang club. Gusto ko parehas kami ng pinaniniwalaan, so sama-sama kami. There is spiritual union. Kabilang tayo sa buhay ng Panginoong Jesus. That's why we are one with Christ. We are in Christ. Ito ay dahil sa ginawa ng Diyos kay Kristo at sa ating pagkakaisa sa Kanya, naranasan natin yung bagong buhay na ito. Kaya kung may nangangaral na sinasabi na you can be saved from your sins, na hindi binabanggit si Jesus Christ doon, medyo magtaka na tayo doon. Baka hindi yun yung mabuting balita. Kaya sa ating pakikipag-isa lamang kay Kristo, sa ating relasyon sa Kanya, mararanasan o naranasan natin ang biyaya ng pagligtas ng Diyos. That's why, sabi nga natin kanina, ang kaligtasan ay biyaya ng Diyos. Kung ganito kalaki yung ginawa ng Diyos sa atin, biyaya na hindi natin deserve, ano yung tamang tugon natin? What is our response doon? Kung nare-realize natin na hopeless pala ako kung wala ang Diyos, pero dahil siya ay mabait, dahil siya ay mapagmahal, dahil siya ay naawa sa akin, niligtas niya ako doon sa kalagayan na yun. And that's why kasama ko na siya. No, may buhay na ako kasama si Kristo. Ano yung response natin doon kung talaga naiintindihan o nauunawaan natin? Of course, pasasalamat. That's why we worship. That's why we kaya tayo umaawit. No? Hindi lang siya obligasyon. Pero ito ay tugon ng pasasalamat sa Diyos. Maganda yung i-encourage sa atin ng worship leaders every Sunday. No? Pinapakilala nila ang Diyos and inaawitan natin ang Diyos because of His amazing grace. The grace that always enough for us, or even more than enough. No? And of course, pagsuko ng buhay. Mahirap isipin na kung tayo ay naiintindihan natin yung kaligtasan ng Diyos, kung saan tayo niligtas ng Diyos, ay babalik ulit tayo dun sa buhay na yun. Mahirap isipin na gano'n ang mangyayari. Pero sabi nga, ni Apostle Paul din sa Romans 12, no? In view of God's mercy, sabi doon, yung mercy na yun is yung salvation. Lahat ng ginawa, yung blessing ng Diyos, offer yourselves as living sacrifice. Yung buhay mo, i-offer mo sa Diyos because of that mercy na naranasan mo sa buhay mo. Dahil sa biyaya ng Diyos, inaalay natin yung buhay natin sa Kanya. May mga, sa Bible study namin, no, mayroon kami natin huling tanong. No? Ano yung maliit na hakbang na pwede mong gawin? No? And hindi ibig sabihin na, ay, mag-mission na ako agad sa Cambodia. No? May mga kilala kasi akong missionary. Ano yung maliit na bagay na pwede mong nagpapakita ng pagsuko mo ng buhay sa Diyos? Hindi para tanggapin ka niya,
Pero dahil nagpapasalamat ka, na tinanggap ka niya. Hindi lang ito tungkol sa linggo o oras ng pagsamba, kundi buong buhay na minomotivate o ginagabayan ng kanyang biyaya. Pero of course, may hamon sa atin. Minsan, dahil pamilyar na tayo sa mensahe ng kaligtasan, salvation, ulit-ulit na yan eh. No? Nawawala na yung ating pagkamangha. Hindi na natin nasasabi talaga yung amazing grace. Minsan hindi na siya totoo, no? Parang isang magandang lugar. Nung una, no? Pagpunta mo, first time mo pumunta doon, mahanga tayo. And kadalasan, paano pag, kapag lagi na natin siya nakikita, dinadaanan na lang natin siya, o tour guide na lang tayo, no? Minsan nawawala na yung pagkamangha. Nagiging normal na lang siya sa atin. Kaya tanong sa atin, yung kaligtasan ba ay patuloy pa rin nagdudulot sa atin ng pasasalamat, pagsamba, at pagsunod sa Kanya? That's our question. Question sa atin. Amazing pa rin ba sa atin yung grace ng Diyos na nagligtas sa atin? Ngayon, kung ang kaligtasan ay nabatay sa biyaya ng Diyos, paano naman natin ito tinanggap? Paano man siya na-receive? No? Nagsaboy lang ba ang Diyos ng grasya niya? Lahat, kahit yung mga yung mga hindi nakikilala o kinikilala si Jesus, ligtas ba sila? Or naranasan ba nila yung buhay na yun? Pero yung pangalawang katotohanan na kaligtasan ay tinatanggap sa pamamagitan ng pananampalataya. Balikan natin yung verse 8. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Faith. Ibig sabihin, ang kaligtasan ay hindi automatic natanggap ng lahat. Ito ay tinanggap sa pamamagitan ng pananampalataya. May tugon ng tao sa mabuting balita at ang tugon na ito ay pananampalataya. And this is the evidence ng bagong buhay na tayo ay magtitiwala, mananampalataya sa gospel, mananampalataya kay Jesus. Yung pananampalataya ay pagtitiwala sa mabuting balita ng kaligtasan, yung ginawa ng Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. Ibig sabihin, nagtitiwala ka na si Jesus ang Panginoon ng buhay mo. At ang kanyang buhay, kamatayan at muling pagkabuhay ang tanging daan ng kaligtasan para sa iyo. Ito ba yung pinaniniwalaan natin? Pinagtitiwalaan natin sa buhay natin? If you confess with your mouth that Jesus is Lord, and if you believe in your heart that He rose from the dead, you will be saved. Again, malinaw ang sinasabi ni Apostle Paul, sapagkat dahil sa kagandahan ng loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Ang kaligtasan ay hindi sahod o gantimpala. Ito ay regalo. Of course, pag regalo, hindi naman natin ito deserving. Kasi kung ito ay parang bayad, hindi na siya regalo. No? It's a gift of God. Ano yung faith? Hindi ba gawa yun? Yung pananampalataya daw ay parang kamay lamang. Ano ibig sabihin? Na tumatanggap ng regalo. Unang-una, maintindihan natin na yung paligtasan ay regalo. Gift sa Diyos. Eh, paano mo siya matatanggap kung siya ay regalo? You need to receive, no? Tanggapin siya ng iyong kamay. And ganun daw yung faith. Instrumental siya doon sa kaligtasan. That's why by faith alone, yung lagi sa atin sinasabi, because it is through faith that we receive yung kaligtasan na nagmumula sa Diyos. Ang regalo ay libre na ibinigay ng Diyos. Libre. Hindi mo siya pinaghirapan. Dahil karapat-dapat ka kaya niya kanya niligtas. Pero ito ay tinanggap sa pamamagitan ng pagtitiwala sa kanyang mabuting balita, sa kanyang ginawa through Jesus Christ.
Malinaw yung sinasabi ni Apostle Paul na yung kaligtasan ay hindi dahil sa ating mga gawa. Sabi doon sa verse 9, hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang maipagmamalaki ang sino man. Ibig sabihin, wala tayong maipagmamalaki. Ito maganda yung buhay ko, mabait ako, Lord kaya ako naligtas. Kaya sinasabi ni Apostle Paul, hindi tayo naligtas dahil sa gawa natin. Hindi tayo naligtas dahil mas mabuti, mas mabait, o mas karapat-dapat tayo kaysa sa iba. Ang kaligtasan ay biyaya para sa mga hindi karapat-dapat at kasama tayong lahat doon. That's why we cannot be proud. Yes, may tendency tayo na maging proud, na parang mas close tayo kay God, pero kung tutuusin, we just receive yung kagandahan loob ng Diyos. Sabi nga tayo raw ay parang mga pulubi, na nakatanggap ng pagkain. At ngayon, itinuturo natin sa iba pa nating mga kasamang pulubi kung saan matatagpuan yung pagkain. Kaya wala tayong pagkakaiba sa iba. Lahat tayo ay nangangailangan ng awa ng Diyos. And that's why we believe sa grace ng Diyos. Sa grasya lang talaga ng Lord. That's why we are here, na nandito. At kung ang kaligtasan ay kaloob ng Diyos or gift na tinanggap sa pamamagitan ng pananampalataya, ano yung response natin doon? Una, kababaang loob, humility. Inaamin natin na wala tayong may pagmamalaki sa ating kaligtasan. And even yung life natin, yung blessing niya sa atin, hindi ito dahil deserving tayo, but because He is gracious. And ikalawa, pagluwalhati sa Diyos. Siya yung ipagmalaki natin at si Kristo. Yung tanging may pagmamalaki natin ay ang Diyos at ang Kanyang ginawa sa pamamagitan ni Kristo. Gaya ng sinabi sa sulat din ni Apostle Paul, sabi doon, ang sino mang nais magmalaki. Pero may pride doon sa kanilang church. Sabi niya, ang ginawa ng Panginoon ang Kanyang ipagmalaki. Minsan namin misinterpret tayo, bilang simbahan, na ang negative niyo naman sa mga tao, parang lagi niyong pinupoint yung kasalanan ng tao. Pero hindi natin ganun tinitignan. Although, maaring ito ay, maaring guilty rin ng church, na sobra tayong impatient, makasalanan ka. Pero kung titignan natin, kung tayo nagtitiwala sa grace ng Diyos, pinapakita lang ng mensahe sa atin na mas inaangat natin, mas pinapakita natin kung gaano mapagmahal, maawain ang Diyos sa atin. Kung gaano tayo kalugmok sa ating kalagayan, ganun natin tinataas ang Diyos na naging mapagmahal sa atin, na nagligtas sa atin. Yung kaligtasan ay hindi dahil sa gawa. Kaya walang lugar para sa pagmamataas, kundi para sa humility, and para ipagmalaki lamang ang ginawa ng Diyos kay Kristo. Pero ang kaligtasan ay hindi nagtatapos sa pagtanggap natin nito. O, ligtas na ako, okay, nasa heaven na ako pagdating ng Panginoon. Hindi lamang ito tungkol sa pagligtas mula sa kaparusahan. Okay na kami ni God. Pwede ko nang gawin yung gusto ko. O parang ticket, papuntang langit. Minsan ganun, pinapresent natin yung gospel, I think, yung isang proseso na pag-evangelize, gano'n kasigurado na pag namatay ka, mapupunta ka sa langit. That's always yung presentation, isa sa mga presentation ng gospel. Yun lang ang issue. Pero yung kaligtasan ay may layunin. Ang kaligtasan ay naglalayong magbunga ng mabubuting gawa. Sabi sa verse 10, kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos at sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa na inihanda niya noong una pa man upang gawin
natin. Makikita dito, yung malinaw na layunin ng Diyos. Yung pagpili sa atin, yung pagliligtas sa atin, hindi lang siya selfie. Nakaakibat doon yung ating misyon, yung pribilehiyo na magamit ng Diyos para sa Kanyang mabuting gawa, mabuting layunin. Tayo ay gawa ng Diyos, Kanyang bagong likha. Hindi ito physical na paglikha. No? Pero ito yung bagong buhay na ibinigay niya sa atin kay Kristo. Kung tayo ay may relationship na sa Panginoon, may bagong buhay na tayo. No? Tayo ay bagong likha, new creation, sabi nga. Tayo ay nilikha kay Kristo Jesus para sa isang layunin. At gumawa ng mabubuting gawa na inihanda na ng Diyos para sa atin. Napansinin natin yung daloy nung sinasabi ni Apostle Paul from verse 1 to verse 10. Mula sa pagiging patay sa kasalanan, ang naging solusyon niya ay binigyan tayo ng bagong buhay kay Kristo dahil sa kanyang kagandahang loob. At ngayon, ang bagong buhay na ito ay makikita sa ating pamumuhay. Kung ang dating buhay ay makikita sa kasalanan at pagsuway natin sa Diyos, ang bagong buhay ay makikita sa paggawa ng mabuti para sa Diyos. No? I-reverse niya eh. Nung tayo may buhay na, nakikita rin yung ebidensya nun. At yun ay yung paggawa ng mabuti para sa Diyos. Gaya nga sabi ni Martin Luther, no? We are saved by faith alone, but that faith is not alone. Ay, ibig sabihin nun, nag-English pa si Martin Luther, no? Pero sabi doon, na ang tunay na pananampalataya ay may bunga at nagbubunga ito ng mabubuting gawa. That's why sinabi ni James, faith without works is dead. Kahit yung devil naniniwala sa Diyos, natatakot pa nga. Hindi ito pinipilit. It's from God. Bunga ito ng gawa ng Diyos. Ang kaligtasan ay hindi lamang kapatawaran ng kasalanan. Ito rin ay bagong buhay na may layunin mula sa Diyos. Pero hindi ito pinipilit, sabi nga natin. Tandaan natin, ito ay nagmumula sa buhay na binigay ng Diyos sa atin. Ha? Kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos, sabi niya. Yes, yung mga hindi mananampalataya ay nakakagawa rin ng mabuti, no, sa paningin ng tao. Mahal din nila yung anak nila, mahal nila yung asawa nila, tumutulong sila sa kapwa at naghahangad ng katarungan. Hindi natin dinedeny yun. Minsan nga, mas mabait pa yung iba na hindi mananampalataya kaysa sa mga Kristiyano, no? Kasi sa Kristiyano, ang mabubuting gawa niya ay bunga ng gawa ng Diyos sa kanyang buhay. Ebidensya to ng bagong buhay na ibinigay sa Kanya. Hindi ito kabayaran nung ginawa sa atin ng Diyos. No? O hindi ito dahilan kung bakit tayo niligtas ng Diyos. Yung kaligtasan, yung bagong buhay ang nagbigay sa atin ng bunga na pwede natin o kaya natin gawin o magamit tayo sa layunin ng Diyos. Ang bagong buhay natin ay hindi sariling gawa. Ito ay gawa ng Diyos sa atin. At mula dito, dumadalo yung mabubuting gawa. And of course, hindi rin ito apart from Jesus Christ. Sabi doon, at sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa. Ang laging pinapaalala sa atin ni Elder Pepe, no? Na apart from Jesus Christ, we can do nothing. Yung mabuting gawa na sinasabi dito, pangako ng Diyos sa atin, hindi natin kaya gawin kung hindi tayo nakakonekta kay Jesus. Ang lahat ng ito ay posible lamang kay Kristo. Yung mabubuting gawa na kinalulugdan ng Diyos ay bunga ng ating pakikipag-isa sa Kanya. Hindi ito hiwalay kay Kristo. And kung ito ay ginagawa natin, hiwalay sa Panginoon, tama yung kanta kanina. Gusto kong bumait pero hindi mo talaga magagawa. Yes, pwede tayong magmukhang mabait sa harap ng Diyos. Pero sa harapan ng Diyos,
Ito ba ay sincere na paggawa ayon sa layunin niya? Ito ay work ng Diyos sa atin. No? That's our comfort. Minsan parang, ay, kailangan ko palang maging mukhang Christian. No, hindi ganun. Ito ay pangako ng Diyos na babagay niya yung buhay natin. That's why yung Ephesians, kung titignan natin, yung second half ng letter, huwag na kayo mamuhay nung dati yung buhay. Mamuhay na kayo ayon sa gospel, ayon sa bago niyong identity kay Christ. Ibig sabihin, hindi siya automatic. May process. Pero kung ganito yung kaligtasan natin, malinaw na hindi lang ito tungkol sa ating patutunguhan sa hinaharap. Hindi lang siya tungkol dun sa future, no? Kundi pati sa ating pamumuhay ngayon. Ang biyaya ng Diyos ay hindi lang nagliligtas sa atin mula sa kasalanan. Binago rin tayo, binabago rin tayo nito upang mamuhay sa pagsunod sa Kanya. Makita natin yung reverse, no? Because of God's grace, dati salungat tayo sa direksyon ng Diyos, pero nung na-receive natin yung kaligtasan, papunta na tayo dun sa kalooban ng Diyos. And that's good news. Kasi ito ay produkto ng buhay na binigay sa atin ng Diyos. Tinatawag tayo para maging instrumento ng Kanyang kabutihan sa pamilya, sa pag-aasawa natin, sa trabaho, sa paaralan, sa komunidad, and of course sa church. No? And bilang isang simbahan, hindi lang siya individual. No? Na parang sinabi sa'yo, okay, lumbas ka na at gawin mo to. No? It's for the whole church. Bilang simbahan, no? Tayo ay nagiging ilaw na sumasalamin sa liwanag ng Diyos kay Kristo sa mundo. Kaya sabi nila, we are the light of the world. E sinabi rin sa Ephesians na tayo ay liwanag, anak ng liwanag. Bilang simbahan, paano natin tinitignan yung kaligtasan na binigay sa atin ng Diyos? Paano natin sinasabuhay yung bagong buhay natin kay Kristo sa araw-araw natin Panginoon? Dahil tayo ay hindi lang iniligtas mula sa kasalanan, kundi iniligtas para sa mabubuting gawa ayon sa layunin ng Diyos. Sabi kanina, my chains are gone. We are free. We are set free. Pero yung pag-set free na yon, it's not to do our own thing or yung sarili lang natin desire. Pero yung kalayaan at pribilehiyo na makibahagi dun sa mabuting gawa ng Diyos para sa atin. Paano natin maunawaan yung kaligtasan tinanggap natin mula sa Diyos bilang mga mananampalataya? Una, yung kaligtasan na tinanggap natin ay nakabatay sa biyaya ng Diyos. Wala tayong makayang iligtas yung ating sarili mula sa kasalanan at kaparusahan nito. Pero dahil sa awa at pag-ibig ng Diyos, tayo kanyang iniligtas at binigyang buhay kasama ni Kristo. Pangalawa, yung kaligtasan ay tinanggap o tinatanggap sa pamamagitan ng pananampalataya. Yes, yung pananampalataya ay an act of grace. No? Siya rin ang nagbigay sa atin ng pananampalataya na yun, pero hindi mawawala yung pananampalataya. Tinatanggap natin yung kaligtasan sa pamamagitan ng pagtitiwala kay Kristo. Isang kaloob ng Diyos, hindi kabayaran sa ating mga gawa ang kaligtasan. And pangatlo, ang kaligtasan ay naglalayo magbunga ng mabuting gawa. That's our hope. Kung tayo may frustration, no? Hindi, lagi ako nag-fail. Pero ito yung promise ng Diyos sa atin. Binabago niya tayo. Kasi ang layunin niya sa atin para magamit niya, para gumawa ng mabuting gawa ayon sa kalooban ng Diyos. Ang kaligtasan ay mula sa Diyos, tinanggap sa pananampalataya at nagbubunga ng mabuting gawa. Bilang isang simbahan, no, nakaranas ng biyaya ng kaligtasan mula sa Diyos, tayo ay tinawag din na hindi lang pasalamatan ng Diyos, pero ipahayag yung mabuting balita. And that's what we pray, no, as a church. Na i-share din yung mabuting balita na tinanggap natin. Sabi nga ni Apostle Paul, paano mananampalataya yung iba kung hindi nila maririnig yung gospel? At paano nila maririnig kung walang magpapahayag? Ibig na sabihin, we need to go
make disciples, and to share the gospel sa ibang mga tao. To share Jesus sa ibang mga tao. Kaya nawa, may bahagi natin sa iba ang biyayang ating tinanggap dahil ang pananampalataya ay nagmumula sa pakikinig sa mensahe tungkol kay Kristo. At kung yun ang layunin natin, yun ang panalangin natin, magandang maintindihan natin yung grace ng Diyos. Kasi minsan, nag-share tayo ng gospel para mag-comply lang. At programa kasi ito kailangan may ma-report ako Pero we need to share the good news because we are grateful and we want na iba mga tao naranasan din yung naranasan natin. Sabi nga, it's hard to give yung hindi natin na-receive. It's hard to share the gospel kung unang-una, hindi natin ito naiintindihan at hindi tayo nagpapasalamat dito. Nawa bilang isang simbahan, hindi lamang marinig sa ating mensahe yung kaligtasan ng Diyos. No? Share ng gospel. Pero makita rin ito sa ating buhay. Sabi nga ng isang theologian, we are the fifth gospel. Yung buhay natin ay nagsumasalamin doon sa gospel na pinapahayag natin. Mabuhay tayo bilang mga taong iniligtas, nagpapahayag ng mabuting balita, at nagpapakita ng bunga ito sa atin. Let's pray. Heavenly Father, we thank you again for your goodness. Thank you, Lord, for your amazing grace. Na kung wala ang iyong abundant mercy at ang inyong dakilang pagmamahal, kami ay patuloy na mamumuhay ng malayo sa iyo. But thank you, Lord. Thank you, Father, for your goodness through Jesus Christ. Na kami ay binigyan mo ng buhay. Na ngayon kami ay malaya na mula sa kasalanan, sa kapangyarihan ng kasalanan at sa kaparusahan nito. And eventually, sa pagdating ng Panginoon sa presensya ng kasalanan, kami ay ililigtas. And Father, we pray that you will continue to speak to us yung ginawa mong kabutihan sa amin. Na ito ay patuloy na mag-motivate sa amin to sing you not just every Sunday but also in our personal lives. Pasalamatan ka sa araw-araw because of your grace. Hubugin din kami nitong mabuting balita na ang aming paglilingkod, ang aming kalakasan, ang aming buhay ay dahil lamang sa iyong kagandahang loob. Na hindi ito sa aming sariling pagsisikap, sa sarili naming gawa, kundi sa inyong biyaya na naranasan namin through Jesus Christ. And Father, we pray that you will continue to empower us through your Spirit. Bigyan mo kami ng opportunity bilang inyong simbahan na ibahagi ang mabuting balita na nagbibigay, nagdudulot ng kaligtasan. We pray that you will give us grateful hearts, nagpapasalamat sa inyo. Patuloy na nagtitiwala sa inyong biyaya. At patuloy na nagtitiwala na kayo ang kikilos sa mga taong ito na kung kanino namin ibabahagi ang inyong mabuting balita. And Father, we pray na i-prepare mo kami, kayo po patuloy na kumilos sa aming buhay. Nawa makita nila yung pangyarihan ng inyong mabuting balita. Na hindi lamang nagliligtas, nagbibigay ng kapatawaran, kundi ang mabuting balita na nagbago ng aming mga buhay. Thank you, Father. Glorify and honor you. Continue to bless your people. And this our prayer in Jesus' name. Amen. Ayan, Pastor, salamat po sa magandang mensahe. Palakpan po natin ang Panginoon. Ayan, muli, sina-challenge tayo ni Pastor na mag-share tayo ng gospel. Hindi lamang po ang pag-share ng gospel, hindi lamang po gawain ng Pastor, ng mga leader, mag-cause tayong lahat po na nakakilala na sa Panginoon. Sige po, daw po na po tayo silang announcement. Isang kagalangan na mabati natin ang ating isang leader, magiging youth leader na si Candice Gubat. Happy 18th birthday! Ayan, muli, meron po tayong project, Comfort Room Renovation Project. Ayan po, tayo po ay nakakaipon na po, unti-unti na po natin nanilikom yung kakailanganin nating
salapi para mabuo yung project na yan. But still, ongoing pa po. Opo, nasa atin. Kung meron man po kayo, kung sino man nagre-renovate na ng bahay dito, kung may sobra kayong semento, pwede kami tumanggap. Semento, buhangin, wag lang hollow block. O tiles, pwede yung tiles. Yan po, hindi lamang po ito sa mga kababaihan na even tayo mga tatay, may mga sobrang barya dyan, pwede po natin ilagay sa basket. Next. Muli, yung pong mga sobrang yung laruan dyan, yung mga educational naman, wag yung puro yung pwedeng magkaroon ng sa mga bata na matuto rin. Yung mga educational toy. Kung meron po kayo. Yan, ito po, meron po tayong, although hindi naman po ito bago, meron ng konting adjustment po sa ating gawain. Kaya po ginagawa po natin to tulad ng sabi ni Pastor, para mag-deep pa ang ating faith, sa pagkakaroon natin ng Bible study, para nang sa ganon, ma-share natin ma-declare natin yung goodness of God sa mamamagitan ng pag-share ng gospel. At mangyayari yun pag umatin po tayo na ating mga Bible study. Dahil nga po, magkakaroon po ng Bible study sa first month ng May. Pero ang kakaiba po rito, sabay na po yung mga kananayan. So, sabay na po ang Ladies Servants of Christ, ganun din po yung men's ministry. Once a month lang po ito, per Sunday of the month. So mag-start po ito sa May po. Yun po, youth fellowship, mamaya na po ito after service, meron po kayong fellowship mamaya. I think sasama niya kayo ni Pastor. Yan, ito yung hinihintay natin at kailangan din po natin ito, Enjoy natin po. Yan po, meron po tayong contribution, 100 pesos lamang po ito para sa adult and 50 pesos para sa kids. At ang lahat po ay inaaniya na magdala ng kanya-kanyang pagkain at sobrahan po natin para ma-share po natin sa iba. Andan po May 1 po yan. I think Friday po yan, Opo, wala pong pasok yan. Kaya pwede po kayo makadalo dyan. Next. Ayan, prayer meeting, ongoing po yan. Talagang napakabuti ng Panginoon. Sa mga prayer natin, talagang ang Panginoon ay tumutugon sa ating mga panalangin. Every Thursday po ito, linilid po ito ni Pastor sa ating prayer meeting. Kung meron po kayong mga prayer concern, pwede po ninyong i-post o ibigay kay Pastor para may isama natin sa panalangin niya sa Thursday po. Ito po, ongoing din po ito. Nakakailang meetings na po kami. I think 11 na po yata. Every Tuesday po ito sa place po ni Sister Cherry, Austria. From 5 p.m. onwards po ito. Okay, yung mga gusto mong magpabisita, mangyari lamang po, makipag-ugnayan po kay Pastor sa amin para may schedule po natin. Ayan. Yung pong ating, itong ating service, pwede po natin mag-view muli ito sa ating Facebook page po. I-like lamang po natin yan para mapanood po natin muli yung message ni Pastor. Kung meron ng PSCC, of course, meron din po ang youth ministry. Paki-visit din po yan para sa mga updates and mga Bible verses, mga messages and updates po. Okay po, tayo po ay ganda ko na sa ating tithes and offer. Amen. Magandang umaga po muli. Salamat po sa ating mga ngiti, Napakagandang maunawaan ng ating Diyos ay nagmamahal sa atin
Kaya po, sa masaganang habag at biyaya ng Diyos, tayo po ay magkakasama ngayon. At dahil dito, sa pagpapatuloy po natin, isang malaking bahagi po ang pagbibigay upang tayo ay makapagpasalamat sa ating Diyos. Kaya't sa oras na ito, magbigay tayo ng may kagalakan sa ating puso. Tayo po'y magkaloob. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa kagalakan sa aming puso. Kaya sa umagang ito, nagpapasalamat kami sa iyong pag-ibig, sa iyong habag, sa iyong biyaya na ipinagkaloob sa bawat buhay namin. At dahil dito po, nagpapasalamat kami at sa amin pong mga ibibigay na kaloob, gamitin mo po ito upang magamit din po sa iglesia at sa mga iba pang kakailanganin para po sa iyong mga anak. Purihin ka sa umagang ito, pagpalain mo po ang bawat buhay namin. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, Amen. Again, we thank the Lord for His grace na patuloy tayong tinitipon dito, and of course, we praise God, no, na inalaw niya tayo na magsama-sama, not just to praise and worship God, no, pero magkaroon ng fellowship with one another, na patuloy na magbigay ng encouragement sa bawat isa. And we request and we ask that you pray yung mga events natin, yung mga gawain natin, na patuloy na gamitin ito ng Diyos para sa kanyang mabuting gawain, and maging daluyan din, no, ng para maibahagi natin yung mabuting balita sa ibang mga tao. And so, one thing, isang way natin na we can share the Word of God, the Gospel, is through our Bible studies. No? And yun nga, no, remember, yung kasi hindi siya Sunday or Saturday, no, yung ating Family Day, May 1. And of course, i-remind naman tayo, no, sa ating page. No? So, yeah, and we pray, pag-pray natin yung event na yun, of course, maging joyful and meaningful, maging safe. No? And sabi nga natin, kung sosobrahan nyo yung inyong pathbless, hindi natin yan pipigilan. Yan ay amazing grace, ano, ng Diyos sa atin. And let us pray. Let us all stand sa pagtatapos na natin pananambahan. And remind pala, no, yung mga kabataan na or kahit hindi masyadong kabataan, no, na sumama, kasi it's about the gospel. Hindi siya sobrang tagal na turo, pero pwedeng makatulong sa atin na mas makita natin, maintindihan natin yung mabuting balita. Let's pray. Heavenly Father, we thank you again for your goodness sa inyong simbahan sa PSCC. Thank you, Lord, because we know that we are loved. Sabi nga ni Deacon Penny, and dahil yung grace mo ay naranasan namin
And we are assured of your faithfulness dahil binigay mo na sa amin ang aming Panginoong Jesus, ang inyong anak, na nagpapakita ng inyong sukdulang biyaya sa amin. And ano pa ba hindi mo maibibigay sa inyong mga anak? And Lord, we continue to pray for your goodness sa bawat isa, sa pag-iwaiwalay namin ngayon, Panginoon. Kayo po ang patuloy na mag-bless sa bawat isa, mag-direct ng aming pamumuhay, and gamitin mo para sa inyong mabuting layunin. Ito man ay sa tahanan, ito man ay sa aming trabaho, o kung iba man ay nag-aaral, nasa paaralan, or sa aming komunidad, kayo po ang patuloy na kumilos sa aming buhay, na maging ilaw kami ng mga community o kung saan mo man kami nilagay. Even bilang isang simbahan, Panginoong Diyos, kayo po ang patuloy na magbigay sa amin ng opportunity to be a channel of your blessing sa aming community. And Father, we entrust to you inyong mga anak, Panginoon, lalo na yung mga nangangailangan ng inyong kagalingan. We pray na kayo po magbigay ng kagalingan sa kanila. Kayo po patuloy na mag-provide ng kanilang pangangailangan, Panginoong Diyos. And we pray na patapatan mo ang patuloy nilang makita sa kanilang buhay. And Lord, we pray for safety also sa mga bawat isa, Panginoong Diyos. And Father, we pray na kayo po ang patuloy din na mag-bless ng inyong mga anak na ginagamit mo para sa inyong gawain. We pray na makita mo kami matapat. And Lord, kayo po ang patuloy na pagtiwalaan natin sa produkto, sa bunga ng mga ministeryong ito, Panginoong Diyos. We pray that you will help us by your Spirit, empower us to be faithful lamang sa inyo. And Lord, kayo rin po ang patuloy na mag-ingat din, Panginoon, sa amin, sa darating naming family day. Thank you, Lord, for this opportunity na makapag-enjoy kami ng sama-sama, makapag-refresh din kami, Panginoon, makapag-rest kami, Lord, and we pray na kayo po ang patuloy na maging sentro nito, kayo po ang patuloy na mag-prepare sa amin kung yung mga pangangailangan, Panginoon. We pray that you will provide for our needs, Panginoon, para doon. And we also pray na kayo po ang patuloy na magbigay ng kalakasan sa mga gagamitin mo para mag-serve doon, Panginoong Diyos. And nawa, makita namin na magtulungan kami, Panginoong Diyos, to serve you and serve one another sa event na ito, Panginoong Diyos. And Lord, continue to guide us, even mamaya sa youth. We pray that you will be with us. Your Holy Spirit continue to guide us so that we can really understand your gospel and ma-share namin sa ibang mga tao. Thank you, Father. Glorify and we honor you. Kayo pong patuloy na aming tinataas, pinagtitiwalaan at pinapasalamatan. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa aking mga kapatid sa Panginoon, naway pagkaloob sa inyo ng Diyos Ama at ng Panginoong Hesukristo ang kapayapaan at ang pag-ibig na kasama ng pananampalataya. Nawa ang kagandahang loob ng Diyos ay sumainyong lahat na umiibig ng walang maliw sa ating Panginoong Hesukristo. Amen and amen.
ay mag-register po tayo yung magsasama sa ating family day. Meron din